Senator Risa Ontiveros, welcome to The Long Take and thank you for making time. Thanks for inviting me. Opo, mainit kasi ang mga usapin ngayon, Sen. Mainit ang usaping politika, accountability, at yung direksyon ng bansa patungong 2028. So doon ko sisimulan. Okay. Doon mas interesado ang mga marites or mga kababayan natin talaga sa usaping politika. Sinabi niyo pong bukas kayo sa posibilidad na tumakbo bilang Pangulo or Vice-Presidente po sa 2028. Pero, may pero. Pero, kung may united opposition. Yun yung kondisyon. Okay, realistically, Senator Risa, ay kaya ba ang genuine na unity ngayon? I think realistically, oo. Pinakita na nga ng opposition nitong midterms last year. Kasi mas nagkaisa kami noon, even more than the unity in 2022. So kasi pinagpatuloy namin yung working together, preparing to run our senatorial candidates at saka yung mga party list parties namin. And may resulta naman kasi nakabalik sa Senado yung dalawa namin, nakapasok sa House through the party list, yung Akbayan, partido ko, at yung kina Rep. Laila, yung ML. And so yun yung building blocks na nakikita ko ngayon to build an even broader and even stronger unity for 2028. Siyempre yung kakampigs, pero hindi lang kami. Kasi marami kami noon, pero kulang eh. Kailangan magdagdag talaga. So, but first things first, bago pa mag-explore ng unities with other groups, yung pag-consolidate talaga, pag-unify ng amin. Pag sinabi nyo, okay, bago tayo pumunta dun sa other groups, pag sinabi nyo pong amin, sino-sino po yung may tinuturing nyo talagang amin muna? Well, yung mga nagkampanya tumakbo last year, nung midterms. So, andun ang Akbayan, andun ang LP, andun ang KNP, nung 2022 andun din ang Magdalo, and hanggang ngayon we're all in touch with each other. And yung mga senatoriables nung 2022, 4 na taon na kami, Cheryl, nagre-reunion talaga tuwing may birthday or Pasko or New Year, and of course beyond us na mga partido at saka mga party-like groups, mga civil society organizations. At sabi nyo nga po, regular kayo nagkikita and katulad ng sinabi ko sa simula, yung direksyon ng bansa sa 2028. Ito po ba'y napapag-usapan na? Sabi nyo nga, kailangan may iisa kayong sinisigaw. May iisang pangalan dapat bago i-consider yung other groups na masasabing opposition. Ganun po ba yun? Kailangan isa lang talaga ang kandidato namin sa 2028 so that we can have a fighting chance. So, kaya importante na since 2022 hanggang 2025, actually even before 2022, marami-rami kaming magkakasama na ng matagal. And kaya importante, solid kami at we will unify around just one. Okay, unify just one. At may shortlist na ba? Or talagang pangalan nyo ba yung nasa top 1? Ano? I think several of us ay may itinatanong. Wala namang shortlist as in shortlist, pero at least may sinimulang kaming mapagkasundo ang proseso for unifying around one candidate. Okay. Pagdating po dyan, sabi nyo nga, okay, you're solid. So far, you see naman yung solidness po ng inyong grupo. So do you see a realignment going into 2028? Is the opposition po open to support from within the administration if only to prevent a Sara victory? Wala pang ganung usapan. Kasi nga first things first, kailangan kumbaga ayusin muna namin yung aming bakuran. Diba? Really get it as strong and united as possible bago pa mag-entertain ng kung mayroong lalapit at mag-aalok. But if that time comes, then kailangan yung matinding pag-iisip at pag-uusap because of yung nabanggit ko dati, mga very different histories. There have to be enough common values para magsama sa isang napaka-importanting proseso, isang napaka-critical
kumbaga existential Mhm. na kampanya pagdating ng 2020. Dahil ito po ba ay recognizing yung possible or yung winnability ng another Duterte sa 2028, which Well, is VP Sara? Sinabi nga ni Senator Frank na si VP ang pinakamalakas na kandidato sa ngayon. So, Mhm. kahit sino namang responsableng political formation, lalo na isang responsableng oposisyon, kailangan realistically take note kami ng mga ganyang challenges. Kumbaga, that is the kind of candidacy, those are the kinds of candidacies na we will be competing against. So, kailangan up to the standards kami. Mhm. Sabi niyo, mahalaga yung common values. Yes. Bago kayo mag-entertain or makianib at mas lumaki ang united opposition. Mhm. Common values. Anong common values po yung sa tingin yung non-negotiable para sa inyo? Well, yung common values sa amin, sa oposisyon, na napagkasunduan, kumbaga tinatayuan namin in the last decades would include, I would suppose, good governance, transparency and accountability, kaya yung anti-corruption ang lakas sa amin. Tapos economic reforms din para i-grow yung economy natin. And at the same time, mas ma-share ang stake dito at saka yung pakinabang dito ng mas maraming Pilipino. And a real unity talaga. Kasi sobra tayong dinivide, sobra tayong pinolarize ng nakaraang mga taon. So, sino namang society ang pwedeng mag-progress kung walang unity totoong unity na i-rebuild. So, I would say those are some of the values na importante sa amin sa oposisyon. Pero kasi ngayon yung nga po, yung unity team nila wala na. Oo, nawala na Naghiwalay talaga. na. Naghiwalay na talaga sina PBBM and VP Sara. So, kung may lumapit na pro-Marcos po, pro-Marcos block sa opposition po, ay something na you're not closing your doors as long as yung aligned kayo pagdating nga sa values. Hindi ako makapagsalita para sa lahat sa amin. Kaya importante para sa akin, first things first. Ayusin muna namin yung aming hanay, those of us who are already together the past years or the past decades, para pwede naming sabay-sabay i-consider kung meron ngang ganong alok na lumapit sa amin. Yeah, I cannot speak for myself right now, definitively, lalo na for others. Basta, step 1, ayusin muna namin yung aming sarili. Step 2 and 3 na lang yung pag-iisip tungkol sa kung may ibang grupong lalapit sa amin. Mas klaruhin lamang po natin. Ano pa ba yung mga dapat ayusin sa inyong mga sarili? Para sa well, ano lang naman, ibig sabihin, like nabanggit ko kanina, Cheryl, na may consensus na kami on a process moving forward. Paano kami magkakaisa around a common candidate? Paano namin pipiliin yung Paano common nga ba? candidate? Pipiliin? In broad strokes, may consensus kami na pipili kami ng aming common candidate by, say, end of this year. Oo, and gagawin namin sa pamamagitan ng mga surveys at iba't iba pang mga instruments. So yun, yung dinescribe, halimbawa ni Butch Abad. Hindi lang pwede na interesado ako, kaya ko yan. Hindi ganon. Kaya nabanggit ko for one, yung surveys, kasi gusto rin namin maging scientific na mabasa talaga sa mga numbers kung sino sa amin ang pinakamalakas at pwedeng ilaban or pinaka-winnable na kandidato. Pagdating po sa kailangan ng bansa sa 2028, ano na po ba yung nakikita niyong dapat na direksyon natin? Kasi kasama yung dapat. Yun ang pinakamahalaga. More than sa mga kakandidato, yung plano ng inyong grupo para sa bansa natin. Nakita ko, myself, parang nakita na natin na ang dami na nating pinagdaanan, pero bakit hindi tayo tumuloy-tuloy? Bakit laging may humahad lang? Na ang dapat nakikinabang ang taong bayan sa pinagsiservisyohan nyo kami. Diba? Kaming mga
gusto ng mga tao sa public service. So, sa inyo pong grupo, sa pag-uusap po ninyo, saan nyo ba pinaplano or saan nyo, sa mga napapag-usapan na initially, saan nyo gusto dadalhin ang bansa kung sakaling para palarin ang opposition? Well, syempre, hindi pa namin nabuo yung final na platform of governance na i-offer sa publiko, sa botante pagdating ng 2028. But some of the things na ina-affirm namin at pinag-uusapan na importante talaga ever since ay galing nga sa pinagdaanan natin. Like just very recently, hindi pa nga tapos yung kwento ng flood control scam. So, importante para sa amin, ituloy-tuloy yung anti-corruption campaign na sobrang napakalakas mula nung nakaraang taon at tumawid sa bagong taon, even after the usual Pinoy saya ng Pasko. Anti-corruption, transparency, and accountability, and patuloy na budget reforms. Tapos yung pagtugon talaga sa mga pang-ekonomiyang, pangkabuhayang issue ng mga mamamayan. Presyo ng pagkain at lahat pa ng pangunahing bilihin, trabaho, sweldo o sahod, 'di ba? And ito konektado din sa mga usaping anti-corruption din kasi both are political and economic at the same time. Yung pagtindig pa rin para sa ating pambansang soberanya, whether sa West Philippine Sea or sa iba pa, habang nagsusubok na gawin ito in every political, diplomatic, even friendly way. Basta may mutual respect dun sa kausap nating ibang bansa. So, and basically, good governance and good economic management as well. Sa 2028, ano po kaya ang kailangan ng bansa? Isang matapang na kandidato o isang unifying figure? Both. Oo, kailangan makapaghain kami ng isang malakas na kandidato, may tapang in his or her own way, pero at the same time, may tapang at iba pang katangian na mag-a-attract sa mas maraming or karamihan ng mga Pilipino na magkaisa tayo kasama ng taong ito. Dahil tayong mga Pinoy ay malalakas ang loob, matatapang harapin yung napakaraming hamon. And by the way, Cheryl, tayong mga Pilipino ay malakas ang loob din na to reach for yung mga pangarap natin and to do it together. Kung kayo po ang mapili ng inyong grupo na tumakbo bilang Pangulo sa 2028, ano ang inyong magiging core message sa bansa? Pinag-iisipan pa namin yun kung ano ba yung core message. Pero siguro may ilang mga elemento na posible palang maging bahagi doon. And top of mind, I would say, yung may malalim na mga solusyon na bubuuin kasama ang mga mamamayan. And yun nga, magpoprotekta sa mga tao. I think those are among the elements nung bubuuin naming message. This time, yung may magpoprotect, hindi maaabuso na. Oo, di ba? You've been in the politics for a long time. This corruption, this flood control project, were you surprised pa? We know na may corruption, Yeah, diba? grabe. Ang hirap talagang mawala yan sa bawat administrasyon. Pero itong bumulagta sa atin na ganitong klase ng corruption. I think I wasn't surprised about corruption per se, pero kahit pa paano nakaka-shock, at tingin ko dun na-shock ang mga tao. For the first time yata, Cheryl, nalagyan natin ng price tag at pambihirang price tag. More than 1 trillion pesos. So talagang sabi ng mga tao, 1/6 ng budget nasasayang sa korupsyon, nasasayang sa ghost projects, sa substandard projects. Tapos, syempre, it hit very close to home kasi ang mga ibinunyag, ang mga inakusahang mga tao ay matataas sa branches of government, sa mga importanteng departamento, sa mga malalaking entities sa private sector. And, it had been going on the past several years. Alam natin, problema to ng ilang dekada. But, putting all of those together, yung laki
nung presyo, yung dami at taas ng mga personalities na sinasabing involved. At siyang, ayun na nga, yung kung ganong katagal na at hindi talaga nasosolusyonan, palala ng palala. I think, kahit alam na natin yung salitang corruption, talagang iba it hit us in the gut. Kaya hanggang ngayong 2026, naman natin that people are still demanding and expecting and deserve accountability. Ano po ang dapat pang gawin ng pamahalaan ngayon? Naiinip ang mga tao, galit na. Yeah. Tapos ang sinasabi, ayan na naman, nawawala na naman. Nadadivert na naman sa ibang issues. Pero parang wala naman kaming nakikitang resulta dyan sa sinasabing investigasyon nitong flood control scandal. Ang tagal na nandyan nasa labas, hindi natin mapauwi si Zaldico. Yeah. Ano na nangyari kay dating House Speaker Martin Romualdez? Hindi po maiaalis sa isang ordinaryong Juan de la Cruz na mahirap ipaintindi sa isang ordinaryong Juan de la Cruz na ang daming proseso, hindi yan basta-bastang iimbitahan mo lang at ikukulong. Parang impatient na ang mga tao. So, ano pa ang dapat gawin o tingin nyo na dapat gawin ng pamahalaan para maniwala pa kami sa inyo na talagang susolusyonan ng korupsyon or mapapanagot itong mga taong talagang nagnakaw? Well, naiintindihan ko talaga yung impatience, Cheryl, ng mga kababayan natin. Kasi lahat nagtatrabaho, nagbabayad ng buwis. So, syempre, nag-e-expect na yung mga proyekto tulad ng flood control na kailangan natin dahil taon, binabagyo tayo at bumabaha, ay napoproduce at dekalidad. Makakasalba sa mga buhay, sa mga bahay, sa mga hanap buhay. And then, syempre, itinaas yung expectations dahil nag-iimbestiga kami sa Blue Ribbon Committee sa Senado. Nagbuo at nag-imbestiga ang Independent Commission on Infrastructure. Nagsimulang maghain ng mga kaso sa mga korte natin. So, naiintindihan ko yung impatience. But yes, may ilang mga prosesong nagsimula na, napapunta na dun sa, paglilitis sa mga tao at pagpepreso sa mga mafa-find guilty. Alam ko matagal, problematic din yung ating justice system, pero sana kung pwedeng two things, no? Pwedeng mag-keep the faith pa rin yung publiko, yung mga kababayan natin sa ating mga institusyon, and at the same time, i-hold to account pa rin kami. So, ituloy yung pressure sa amin na mag-deliver. Kasi sinabi namin yun whether kami sa legislature or sila sa executive, sinabi namin, i-deliver namin yung katotohanan, i-deliver namin a measure of justice. So, both sana habaan ng kababayan natin ang PC nila, at the same time, keep up the pressure on us para we can do what we said we would do. Siguro yun ang tanong ng marami. May aasahan ba talaga kami, Sen? Well, I have to say yes. Sorry, Kasi, okay lang, it's fair. Oo, talagang mga taong fair bayan. talaga. Opo. Fair enough talaga yan. Nagsusumika po kami at intention namin na mag-deliver. And even at the cost of a difficult and even painful process, for example, sa Senate. Yeah. Dahil meron kaming mga kasama na implicated talaga. So, pero wala kahit mahirap, kahit masakit, kailangan naming gawin yung prosesong yun at harapin yung mga natural consequences niya. Just to bring the investigation, to bring the budget reforms na sinimulan last year, to bring the public outcry to its rightful conclusion. Kamusta po ang dynamic sa loob ng Senate? Dahil nga, ayun nga, meron talagang na-implicate ng mga kapwa nyo senador. Meron ba din tension or medyo awkward or paano ba? Both. Isang problema kasi ng Senate, masyado kaming maliit. Actually, naisip ko, how can 24 people represent 110 million citizens? So, saka na, pag mas tamang panahon, dapat talaga pag-isipan yan for constitutional reform. The fact na napakaliit namin,
ay hindi ka talaga pwedeng maging manhid kapag may tension, may awkwardness. So we are civil towards each other. Pero sa ganitong mga issue na fundamental issues na, I guess alam namin na more or less each of us has taken a stand already. And yun, we will see things to their logical conclusion. Kahit pa mahirap, kahit pa masakit, but yun yung dinedemand ng panahon sa amin at dinedemand ng ating mga kababayan. Puntahan ko naman po usaping impeachment, pero may kasama pa rin political motives. Ano po, sinabi po ni VP Sara Duterte na ang impeachment complaint ay political harassment. At inuugnay po sa posibleng 2028 bid po ninyo. Sinabi po niya yan sa kanyang statement. Personal ba ito sa inyo or purely constitutional duty ang impeachment? It is the constitutional duty of Senate na kung at kapag may i-transmit sa aming impeachment complaint ng House na umupo kami bilang senator judges at timbangin yung mga ebidensya na ipepresenta sa amin nun at magdesisyon, bumoto tungkol sa impeachment complaint on the basis of that evidence. And ako, klaro sa akin, yun ang magiging tungkulin ko kung may umabot sa aming impeachment complaint. At naghahanda ako ulit sa ganon para maging senator judge. Nagulat ako dun sa sinabi ni VP Sara kasi tinanong siya about impeachment tapos binanggit niya yung pangalan ko, pangalan ng partido namin, tapos idinugtong pa niya sa election. I don't think anyone should yung ibaba ang value ng isang mataas na proseso tulad ng impeachment, doon lang sa level ng personal motives. Ang impeachment, most of all, aside from being, sabi ng mga justices natin, inherently political, pero hindi siya, political siya dahil may kinalaman sa demand at right ng mga mamamayan para sa accountability. Pag naghain ng impeachment complaint ang mga mamamayan, ito ay sa pagkaintindi namin dahil nagsisingil sila ng accountability. They are exercising their power. That's what's political about it. Ang mamamayan ay nag-i-insist na sa amin galing ang kapangyarihan ninyong mga elected officials. And when they file an impeachment complaint against any of us, yan ay dahil nagde-demand sila ng accountability. Pero parang nga kay VP Sara, may political agenda raw po kayo. So, paano nyo sinasagot ito? Ganito nga, hindi naman ako nag-file ng complaint. Mga civil society complainants nag-file ng complaint. Dinidinig ito ngayon ng House of Representatives. Sila ang maghuhusga kung sufficient o hindi in form and substance. At kapag lang makarating sa amin sa Senado, saka lang kami at saka lang ako magkakaroon ng say bilang senator judge at batay lang sa ebidensya na only at that point nga maipepresenta sa amin. Balikan ko po ang Alice Guo case at Senate investigations. Ang conviction po ni Alice Guo ay tinuturing yung isa sa pinaka-consequential ninyong investigasyon. Yes. Parang naging namin yun. Sabi nga Senetflix, no? Yun na yung naging term doon yata na coin yung term na yun na Senetflix. Talagang yun ang sinusubaybayan po ng tao. At nakikita na yung yung laman, yung kahandaan doon sa investigasyon, no? Kumbaga sinabi, you've done your homework really well. Salamat. I have a great legis team. Para sabihin niyo po, pinaka-consequential ninyong investigasyon, bakit po? Kasi 4 na taon namin binunuyan. Kumbaga, the height or the depth si Guo Huaping o si Alice Guo. It was all about POGOs from the start. Nagsimula yan kasi may NGO na nagreklamo na nararanasan nila na mga Chinese POGO workers ang nagpo-prostitute ng ating mga kababaihan at batang Pilipino. So, inimbestiga namin yun. Then, so akala ko, nung natapos na yung phase ng investigation yun, maisasara na namin yung tungkol sa POGO.
But no, but wait, there's more. Mhm. May mga Pinoy na BPO workers na dinala sa opisina ko ang isang Taiwanese woman na illegally ni-recruit from Taiwan, pinangakuan siya ng trabaho na interpreter or translator sa isang kumpanya dito. Pagdating niya dito, Pogo company pala, kinonfiscate ng mga mainland Chinese bosses na yung kanyang passport, and then dinitain na siya dito. Sinexually harassed pa, and they forced her to work in a Pogo. So, tumulong yung office ko na ma-rescue siya, and that became the second part of our Pogo investigation. And then, sumabog yung Pastilla scam investigation. Pogo-related na naman. Nagkaroon kami doon ng mga whistleblowers mula sa loob na implicate ang Bureau of Immigration dahil sa pang-aabuso nila sa visa upon arrival. So parang pangatlong wave na yon ng pag-expose namin sa napakamasasamang epekto ng Pogos sa kabila nung maagang pangako niya na dagdag na revenues to sa gobyerno, dagdag na trabaho sa mga Pilipino. And then finally, nung pasara na kami sa investigasyon sa Pastilla scam, eto na. Nag-imbita yung ating mga law enforcement authorities mag-inspect sa mga na-raid nilang Pogo hubs. Meron sa Pasay at meron sa Tarlac. Yun. So nung nandun kami, nag-uusap, nag-i-inspect sa lugar, lumabas na, teka muna, bakit sa mga papeles na nakita dito, andyan pa rin nag-figure yung pangalan ng mayor, nung bayang iyon ng Bamban. So, inimbita namin siya to the next hearing, friendly invitation, as a friendly witness. Pero bukod sa hindi niya mapaliwanag bakit after she said, nag-divest na siya dun sa company, lumalabas pa rin pangalan niya sa mga bills para sa utilities, kuryente. Lumalabas yung pangalan niya sa dokumento ng mga pagbabayad ng mga sweldo ng mga Pogo workers doon. And then, yung ibang mga aspeto lumabas pa na hindi niya maipaliwanag yung kanyang pagkatao. So, na-unearth namin in succeeding hearings yung pagkukunwari lang pala niya bilang Pilipino when actually, Chino siya. So, paano nakatakbo bilang mayor ang isang dayuhan? And then, kasabay nun, lumabas yung mga doubts tungkol sa espionage dahil sa mga naobserbahan ng ating law enforcement authorities dun sa Pogo Hub na yun. So, yun yung naging big, boom, culmination ng aming 4-year-long Pogo investigation. Ano yung pinaka-tumatak, personal na tumatak po sa inyo doon? Yung personal talaga ay kung gaano karaming mga kabaro natin at mga bata ang inabuso nitong buong Pogo phenomenon na ito. From prostitution to illegal recruitment and detention, all the way sa human trafficking at mga human rights violations dun sa loob ng Pogo hubs dito sa Pilipinas at pati sa ibang bansa na kailangan pa silang i-rescue mula doon. So, para siyang bangungot. Ang Pogo na ang daming pinangako, para siyang magandang panaginip, pero ang daming bangungot na naging siya sa ating mga babae at bata. So, Senator Risa, yung systemic reforms na kailangan para hindi na po maulit yung ganitong ang kaso? Nasimulan na, pati ng Senado, pinasa namin yung anti-Pogo law. No, on the heels of, nagulat ako, binanggit ni Presidente ang ban daw sa Pogos nung SONA nila nung 2025 or 2024 ba yun? 2024 pa. So, and then, syempre, dahil yung Pogo ay naging isang parang sweet economic promise, pero talagang wala siyang dineliver na ganun, tuloy-tuloy yung effort sa economic reforms para mag-generate ng mas maraming decent jobs dito sa Pilipinas sa iba't ibang sektor, agrikultura, manufacturing, at saka syempre sa services pa rin. Yung Cheryl, yung paglilinis at pagmodernize ng ating mga regulatory agencies. Kasi super implicated ang BI nung Pastilla scam. And then, dito sa mga, kahit hanggang sa Alice Guo saga, ang daming improvements na kailangan
sa mga ahensya natin halimbawa na nag-i-issue ng birth certificates, Yeah. 'di ba? Mhm. At kung ano-anong mga special visas na nakita namin pinagsasamantalahan ng mga dayuhan na yung iba doon hindi lang economic ang masamang intensyon, meron pang security or national security aspect. Mhm. Pinag-usapan na po natin yung reform. Punta ako sa isa pang reform na isinusulong nyo po, ang magkaroon tayo ng anti-dynasty. Yes. I-segue ko lamang po doon. Dahil ang sinasabi po, marami po ang nagsasabing political dynasties ang evergreen problem ng Pilipinas. Paano po makakatulong ang anti-dynasty bill sa tunay po na pagbabago? At kailangan ba nga natin nito since nagsimula na po ang mga consultation? Yes. It's good to know na dinidinig talaga kung ano yung opinion at saloobin ng taong bayan on this. Kaya nga, napaka-special in a way para sa amin na nakakapag-consultations din kami pagkatapos ng hearing sa Senate. Consultations much closer to the ground. So, ang plano namin these weeks ay magkaroon ng isang konsultasyon sa NCR, 2 sa Luzon pa, at tig-isa sa Visayas at Mindanao. Para lang makapulso kahit paano sa, yun na nga, yung pananaw ng ating mga kababayan dito sa Contra Dinastia Bills sa Senate. And alam ko, may ganung ding proseso ngayon sa House, no, kay Chair Adyong. So, well, kailangan na talaga ito since 4 decades ago, inutos ng konstitusyon. And kailangan lang namin talaga magkaroon ng consensus or compromise dun sa several important issues na medyo magkakaiba-iba ang proposal sa mga bills. Kung sa hanggang sa anong degree of consanguinity and affinity ang ibaban. Sa 4th ba? Sa 3rd? Sa 2nd lang ba? O pangalawa, yung scope ng ban. Mula national ba? And then hiwalay pa ba yung bilang sa local? And what about the party list? Tas pangatlong issue, ang ibaban lang ba ay yung sunod-sunod? O yung sabay-sabay? O pareho? So, ang nakikita naming magandang epekto nito ay hindi lang dun sa iban yung mga dynasties as they may be defined by this law, pero buksan ng espasyo sa mas maraming Pilipino, hindi lang iilang pamilya na matagal nang nagsisilbi sa ating bayan. So buksan yung equal access to opportunity in public service sa mas maraming Pilipino. At nakikita niyo po ba this time ay talagang maipapasa na ito? After, sabi nga natin, 4 decades. Yeah. Ay, ngayon lang ako nakakita ng mga senyales na kung totoo, kasi tinatanong ako, seryoso ba yan? So, subukan natin. Ever since, kasi dati may mga na-file na, nare-refile na anti-dynasty bills, naglalaho lang, hindi lumalabas sa komite. Ngayon, for the first time, Cheryl, 6 ang bill sa Senado. 7 kaming authors. So, 1/4 ng Senado, simula pa lang, ay authors. Sa House, meron silang 22 bills. Kasama yung speaker nila, kasama yung majority leader nila. For the first time din, ang anti-dynasty bill ay listed, number 1 at that, na priority legislative agenda ng LEDAC, yung Legislative Executive Development Advisory Council, na ang chair nun ay ang presidente. So, di ba, ngayon pa lang nangyari yung ganito. So, sabi ko, samantalahin natin ang pagkakataon at mag-craft tayo ng batas, ang pinakamagandang kakayanin natin at this point in time, para at least magsimula na baguhin yung terrain on the ground. Pressure na po ba ito mula sa publiko? Or sincere, yung, though I know you've been pushing for this, sa tagal niyo po sa politika, but ngayon lang, ganun karami nga ang nag-push for this. But is it more of pressure sa taong bayan? Or in a way, yung mga talagang nagsusulong na ito ay talagang sinseridad na nakikita nilang hindi nakakatulong sa sistema? I hope it's partly that, no? Yung sinceridad. Kasi pag tinatanong ako ng mga tao, sincere ba sila? Sincere ba sila? Sabihin ko, subukan natin. Or kasi hindi ko kasi, masabi sa inyo. Or ba kasi, nakita nila na, this is
kind of popular, magiging Oo, popular posible ako rin. dito, baka ganon. Posible Diba? rin, hindi mo maalis sa aming mga politiko yan. Aha. Pero as for pressure, I think totoong-totoo na yung pressure kaugnay ng flood control scam, Mhm. ay naging konteksto rin na uminit yung issue ng anti-political dynasty. Yung flood control scam din kasi naging context na nakapag-push kami ng mas maraming reform sa budget process. Mhm. At pati sa na-produce naming budget last year for this year, 2026. So, palagay ko, yung ganyang mga pressure from different sides ay nagpapaluto sa Mhm. pananaw namin dito sa issue ng anti-political dynasty. Habang maraming issues pa rin na pinag-uusapan, lumalapit ang 2028. Siguro mas grabe rin po ang misinformation ngayon, ano? Grabe. And political attacks. Oo, terrible talaga. As Um, in. How are you dealing with that? How do you deal with it? Kagaya yung kumalat na yung may budget insertion po Yeah, na oh my 3 God. billion? Hello. Oh. My God. Unfortunately, sa fake newsers at trollers na yan, kompleto ang resibo ko na lahat ng mga pinropose kong amendments ay may either ordinance or resolution at may program of works at nung na-execute na yung proyekto may parang certificate of completion Mhm. by the implementing agencies. Samantala, wala silang maipakitang resibo dyan sa mga pinagsasabi nilang insertion. I've never made an insertion, Cheryl, kasi ang insertion ay yung improper na amendment. Improper kasi ginagawa pag tapos na ng period of amendments. Lahat ng amendments ko ay during the period of amendments. Kaya either tinatanggap or nire-reject ng buong Senado sa period na yon. May viral video din na nag-aakusa sa inyo ng pagbabayad nga ng witness. Medyo matagal na rin yan yung sa probe kay Kibuloy. Right. Ano po? Ano ang epekto nito sa inyong credibility at sa proseso? Kailangan ko talagang sagutin yan. And I have also, aside from a great Legis team, I have a great comms team. Actually, grabing pasalamat ko sa kanila. Silang nag-absorb ng maraming blows at, my God, psychological pressure sa akin. Kasi sila yung nagsisift through itong mga disinformation na ito. And the past, the past 6 years at least, talagang tuloy-tuloy yung pag-pushback namin, pagsagot sa mga fake news at paglabas ng ano yung katotohanan sa bawat issue ito. And I have to do that kasi yun yung pinaka dahilan na nagtatrabaho ako sa larangang ito na meron akong pinaninindigan at na hindi ko sinusuko sa anumang mga anumalyang binabato nila sa akin na panay kasinungalingan naman. And by the way, as for that viral video, the court has spoken. Oo, kasi nag-find na ang Department of Justice, for starters, na yung reklamo ko kay Michael Maurilio ay tumatayo on solid grounds. So, may filed criminal case laban sa kanya at may inissue na warrant ang korte na nagsinungaling siya na ang opisina ko daw ang lumapit sa kanya, nagbayad, nagpilit sa kanya. No, naniwala ang DOJ at naniniwala ang korte na siya talaga ang lumapit. At yung video na inilabas niya laban sa akin tungkol sa investigasyon ng Senado kay Apollo Kibuloy ay kasinungalingan. Itong misinformation, fake news, hindi siya mawawala. I don't think. I hope At lalong eventually, lalala pa pero pagka-come 2028. Nararamdaman nyo yan. I see your Yes. team, mga kabataan, youth. battle scarred sila na yan. din naman ang tumutulong sa atin na mas maintindihan kung paano ngayon ang teknolohiya, diba? Itong sa fake news. Pero isa sa mga sinabi po ni VP Lenny, Mayor Lenny, ay yung
minaliit yung mga trolls during the time nung kanyang candidacy. Nung tumakbo siya sa pagkapangulo, anong take nyo on that? Yung sa mga trolls, ano rin ang advice ng mas nakakaintindi sa atin sa digital world? I actually made the same mistake at first. Hindi namin agad-agad na sinagot. Kasi para siguro din si Mayor Leni, akala namin noon, ay kasinungalingan naman yan hindi naman maniniwala ang tao at alam naman nila yung totoong ginagawa mong trabaho. So, mabuti na lang sooner rather than much later, nag-change tack talaga kami. So hanggang ngayon, sinasagot talaga namin. Pinasisinungalingan talaga namin. And we keep putting out what's the news, the real stuff about my work at yung stand ko sa iba't ibang issues. Kasi nanuot na yung, hindi lang kulturang iyon, yung sistemang iyon at yung business model na iyon ng fake news at trolling. So, kailangan talaga siyang i-dismantle by legislation, and not only by legislation, by active citizens, active netizens na organisado rin online. At kailangan ding i-dismantle by, putulin yung revenue stream niyan. Sa pagsagot nyo, Senator Risa, kayo very data-driven. Laging may resibo ang inyong posts. Kompleto. Intentional strategy pa talaga ito to connect with young voters. Oo, and young and not so young voters as well. Just to show, kasinungalingan niyang sinasabi. Kasi ito yung mga resibo, ito yung mga dokumento na nagpapakita ng the exact opposite. And di na rin ako nahihiya to show how I feel about this fake news. Kasi talagang, kailangan basagin yung confidence ng mga nagkakalat ng fake news by showing how strongly I feel against this, no? And how strongly I feel for hindi pwedeng dumihan yung track record ko ng ganitong klaseng mga fake news. At pagdating sa misinformation and fake news, lahat tayo pwede maging biktima. Oo, Senator Risa. Anyone online, lalo na tayo mga babae. Sapat ba yung ating digital safety laws ngayon? Or may nakikita po kayong you want to push para matauhan or hindi na umabra itong mga nagpapakalat ng maling balita? Hindi talaga sapat pa rin. So, sinusubukan naming palakasin yung pushback kahit sa piecemeal legislation. Halimbawa, ina-amend namin yung anti-OSAEP, Online Sexual Abuse and Exploitation of Children, and si SAEM, Child Sexual Abuse and Exploitation Materials. Pinalalakas namin yan. Pinalalakas din namin yung Safe Spaces Law para sa mga kababaihan at pati mga members ng LGBTQIA+ community. These two laws, kinailangan naming amyendahan quite soon after maipasa yung mga orig na batas. Dahil ayan na yung mga bagong teknolohiya na ang bilis mag-develop at kumalat. AI, deepfakes. Hindi namin na-anticipate yon a few years ago lamang when we first passed such laws. Pero kailangan naming i-address yun. Kaya sinisingil namin yung accountability ng mga social media platforms, mga selling platforms, mga at iba pang mga internet intermediaries, pati yung mga payment platforms. Binibigyan namin ng obligasyon at kapag nagkulang sila, ay dapat may penalty, may parusa. Pinalalakas namin yung mga regulatory agencies, pinalalakas namin yung mga law enforcement agencies here and abroad. Kasi global yung problema So, kailangan global din yung response at yung solution. Senator Risa, babalikan ko yung unang pinag-usapan natin. Okay. Sa dami ng pinag-usapan natin, problema ngayon sa bansa, kailangang ayusin, reforms na kailangang gawin. Handa ka ba tumakbo sa pagkapangulo sa 2028? I think isa ako sa oposisyon na hinahanda ang sarili. Kailangan maghanda. First priority, pagkaisahin, i-unify, i-unite. And kasabay nun, and second priority, kailangan ako at bawat isa sa amin maghanda sa posibilidad na yon dahil napakalaking
trabaho na kailangan talaga ng ating bayan at kailangan kung sino man sa amin ay tumakbo, kung maging Pangulo o Vice Presidente, dapat talaga ibubuhos ang buong sarili and kailangan up to the job kami. Anong nakikita niyong klaseng laban magkakaroon sa 2028? Oh. We know very solid ngayon ang inyong opposition team, pero yung makakalaban nyo? Matinding laban yan. Mhm. Napakatindi. Some would say na existential yung laban na yun. Kasi kung ano yung maging outcome ng eleksyon sa 2028, magtatakda talaga anong direksyon ang tatahakin ng ating bayan for the longer term. Kung ano yung magiging kampanya at eleksyon sa 2028, yun ang magde-decide kung ano yung mga mabubuti o masasama sa ating nakaraan ay mananatiling bahagi ng ating sitwasyon. At yan din ay magdedesisyon kung ano yung mabubuti at ano yung masasama sa ating kinabukasan ang magiging bahagi nung hugis ng ating bayan. Uulitin ko lamang po ulit, to be a stronger united opposition, kung makita nyo na ang pakikipagsanib puwersa sa pro-Marcos bloc will make the opposition stronger and more united, is this something na pwedeng pag-usapan sa table? Or Hindi ko pa napag-isipang sapat para makapagsagot ngayon. The best I can do right now, Cheryl, is to say na yung grupo nila or kahit sino pang grupo sa labas ng immediate boundaries namin bilang opposition sa ngayon, kailangan naming pag-usapan muna and pag-isipang mabuti at magkaroon ng maayos na basis para magdesisyon. Never forgetting na we need to campaign strongly and we need to finish strongly sa 2028. Hindi ko palang mapagsama-sama lahat yon sa ngayon. Pero we may have to think about it sooner than later. First things first lang talaga, mag-unite muna kami at magpili kami ng aming common nandun candidate. po ba yung talagang pagkilala na mahirap talunin ang isang Sara Duterte sa pagkapangulo sa 2028? So, ayon ako kay Sen. Frank. As of today, siya talaga ang pinakamalakas na kandidato. So, kung pipili kami ng kandidato sa hanay namin at mag-unite kami sa kanya, kailangan maging kasing lakas ng kandidatong iyon at kalaunan maging mas malakas sa kandidatong iyon. Kung ngayon ang eleksyon, VP Sara for President, and since wala pa kayong candidate, opposition na lang, kung sino man yung ano, bakit mas dapat kayo ang piliin over her? Ano ang meron, nilalatag ngayon ng opposition, maipapangako ng opposition sa sambayan ng Pilipino? I think yung maipapangako ng isang united opposition candidate is something new, something better. So, hindi pag-uulit sa isang nakaraan na nasubukan na natin, kundi something different and better. Kasi dapat naman siguro sa pagsulong sa kinabukasan, oo, maging bukas tayo, panatilihin ang mga mabubuti mula sa nakaraan. Pero, iwan din natin yung mga lumang bagay na nasubukan na natin na we want something better. At yun yung ika-craft ng opposition. Ano yung something new, something different, something much better than we have experienced in the past. Yung may tunay na compassion, malasakit. Importante sa bansa. yung pagmamalasakit sa bawat kababayan. Isama natin yung strength na binanggit mo kanina. Kasi
kailangan malalakas tayong lahat Mhm. at malalakas yung mga leader natin para bakahin yung napakaraming mabibigat na hamon. Kailangan magpoprotekta kasi deserve naman ng ating mga kababayan to feel secure, to feel safe. And, ayun, something better para mapalakas pa rin yung pag-asa natin. Poprotektahan mo ba kami? Oo naman! Ayun. Bilang kababayan Ayun, pa oh. lang. Oo, poprotektahan let's ko kayo. let's end this light segment. Senator Risa. Something light but kind of revealing. Oh. Revealing. Feeling. Simple lang po ito. Just a fun part. Senate floor or theater stage? Dahil alam namin nag-theater ka. Hirap. Oo. Siyempre, Senate floor sa ngayon. Pero eventually, promise, theater stage. Babalikan ko talaga. Isang batas na pinaka-proud ka. Isa, expanded maternity leave law. Isa na yon. Isang issue na hindi kayo pinapatulog. Karahasan. Hit ko talaga yung violence. Pinaka-stressful na committee hearing. Nako. Pinaka-stressful, yung kaharap ko si dating presidente. Sino dating presidente? Teka, maging clear lang tayo. Si Duterte. Ayun. Sinong senador ang gusto nyong makadebate? Enjoy akong makadebate sina Sen Sherwin, syempre si Sen Ping, of course si SP. So enjoy akong makadebate. Of course, Sen Kiko, for Sen Bam. Enjoy akong makadebate yung mga kasama kong senador na tulad ko naghahanda rin sa interpellation. Tapos, may mga very good na proposed amendments. Ayaw nyo makadebate na senador? Ayaw kong makadebate. Hindi ko na lang babanggitin. Hala ko makakalusot ako doon Sorry. Biggest misconception about you? Biggest misconception about me? Na mahina ako. Siguro kasi very motherly. Very how motherly. you Tas speak, Ilongga ako. So, Ilongga, malambing pananalita ako, talaga. malambing. One word for 2028. One word for 2028? Nako, pwede yung hyphenated. Fight of our lives. Throwback tayo ng kaunti. You once performed sa The Sound of Music with Miss Lea Salonga. Yes, with Lea, Monique Wilson, Menchu, and Raymond Lauchenko. Pinapractice mo pa ba yan? I enjoy singing kahit pagkakataon? Or pag nasa-stress ka Solidarity ba? Night. Kumakanta ako pag nasa-stress. Naririnig nyo ba siyang kumakanta? Sa stress. Oo, dinig ng mga office mates ko. Makakantahan nyo sila. Oo. Kaya kanina when we were starting, medyo nag-hum kayo. Nag-hum kayo ng konti. Kung musical ang Philippine politics, ano ang title nito? Wow, gandang tanong yan Kailangan pag-isa. Pamagat ng sine. Ganito kami noon. Paano kayo ngayon? Thank you so much for joining us. Thanks so much Senator too. Risa Ontiveros. Very welcome. Salamat po.